Hey yo, what's up? Kamusta kayong lahat? Samahan niyo ulit ako sa manibagong araw ko. Mag-aaral tayo ng maayos. So, andito kami ngayon sa parking. Kukunin namin yung mga gamit dito sa taxikel ni Boss Renan. So, nakabili na nga pala kami dito ng Beta Gray at yung pan-change oil namin. So, yun, on the way na kami papuntang room. And yun, sige, lakad boys, kahit mainit. Yeah, damot na rin Hindi ako sinabay, baka mangitim ako eh. At pagkadating namin sa room, kinuha na nga pala ni Mike yung cylinder head para maipasok na sa room. Bali, may lecture nga pala kami ngayon. Natuturuan kami ni Sir Jeff kung paano yung right way, right tools para maayos yung pag-assemble namin ng makina. At sige, latage. So, start na ng lecture. Sa part na to, dito ina-explain ni Sir kung paano mas mapapaganda or mapapatakbo ng ayos or mabubuo ng ayos yung makina namin. Ito nga pala si Sir Jeffrey Garcia or also known as si Sir Jeff. Siya nga pala yung professor namin dito sa engine overhauling and performance testing. Napakalupit magturo niyan guys. Talagang lahat matututo. At lahat ng dapat i-explain at yung mas may explain pa and kung may mga tanong kayo, matik na sasagot ni Sir. And dito naman sa part na to, tinuruan kami ni Sir ng tamang way ng pag-assemble ng mga crankshaft. At kahit medyo inaantok-antok na kami, talagang lahat focus kasi para matuto. And tinuro nga rin pala sa amin ni Sir kung paano mas magiging smooth yung ikot ng crankshaft, pati na rin yung mga pistons. And tinanong nga pala kami dyan kung lahat ba ng group is tapos ng makapagkalas, nalinis na yung mga parts, or nakapag-measure na yung mga dapat i-measure, mga oil clearance, and yung mga dapat pang i-measure. Buti na lang, nakapag-measure na rin kami at konti na lang yung tatapusin namin. Talagang nakakaantok yung mga ganitong oras, lalo pagpapon na. Pero dahil masisipag ang Auto 2A, yan, sige makinig kayo ng maigi, tutuke. And one of the reason kaya walang inaantok sa amin is because yung pagtuturo ni Sir is very detailed. And kapag time ng lecture, matik seryosohan. And kapag time naman ng kulitan, matik tawanan. At ayun, pagkatapos mag-lecture ni Sir, laboratory na. So, umiram na nga pala ako kay Sir ng telescoping gauge set. And ganito nga pala itsura niya. At kung paano siya gamitin, ganito lang. Pinisi lang namin yung magkabilang dulo ng T and then nilock. Sabay pasok sa loob ng bore. And then pag na-reach na yung dulo, luwagan, then bubuka na yung T, and then higpitan ulit. Sige, bunute. Pagkabunot namin, ni-measure na namin ng vernier caliper. Ayan, sa mga maaalam magbasa ng measurement ng vernier caliper, comment nyo naman sa baba kung ano measure niyan. At sayang, ang video kung walang pagpapasikat. Sige, doklote. Same process lang ulit, pagkakuha, measure, then basa ng measurement. Next boy, piston number 4 naman. Basahin nyo ulit. And next naman na sinukat namin dito is yung pinaglalagyan ng mga valve lifters. Ganun lang ding process yung ginawa namin. Lagay, release, hugot, then measure. And inisa-isa namin yan, then matik, sulat sa memo. Next naman is syempre yung mismong valve lifters. Inisa-isa nga lang pala namin dito yung bawat lifters. And pagkatapos namin measurean, matik, memo na yan guys. And for the next na sinukatan namin, ito naman mga valve spring. Sa pag-check ng valve spring squareness, gagamitan dapat talaga to ng square. Pero hindi kami nakapagdala, so ito na lang ginamit namin. Pantay naman yung ruler. Nasa flat surface lang lahat ng valve spring, then sukat gamit yung pillar gauge. At dahil napapahaba na naman tayo, hanggang dito na lang. Thank you ulit sa panonood. See you sa next video. God bless us all.